Hello guys, welcome to Libra Philippines. So reading to for Libra soulmate ha. Libra dealing with their soulmate. Take only what resonates. Hindi to magre-resonate sa lahat kasi hindi talaga natin makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. But anyway, hopefully makuha ko yung energy mo. And pwedeng mag-reversal yung reading. So, pwedeng kahit ikaw yung person na Libra, pwedeng maging ikaw to, or pwedeng maging person mo ito Libra at hindi ikaw. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Start na natin ang reading, guys. So, start na natin. Ito ang kukunin nating card or gagamitin natin card for your side. And then, kukunin din natin yung sa side ng person mo. You do have here the Hanged Man, Seven of Swords. Bottom of the deck is the Fool. Okay. Kunin ko na rin sa side ng person mo. For our Libra, please. Soulmate reading for Libra. Spirit guides, angel guides, soulmate reading for Libra. Okay. Soulmate reading for Libra, please. Spirit guides, angel guides, what do we have here for Libra pagdating sa kanilang mga soulmate? So, ito yung side ni soulmate, okay? Okay. Wow, you do have here the Queen of Cups, the Six of Wands, and then meron din tayong the Full energy dito at the bottom of the deck. So, parehong the Full yung inyong mga bottoms of the deck. And then, kuha tayo ng mutual energy. What is the mutual energy for the both of you? Gagamitin natin yung card na ito. Kung hindi ka nakaka-relate, nakaka-resonate, ibig sabihin hindi para sa'yo reading. Ayan, huwag natin ipilit. Kasi maaaring may ibang mga nangangailangan ng mga messages na ito. At maybe next time, makuha naman natin yung energy mo. Okay. Please do comment down below, guys. Kahit po heart-heart lang, smileys. Hindi nyo lang alam kung gano'n ninyo ako napapasaya sa mga comment ninyo. So, you do have here the golden mirror. Ayan yung mutual energy ninyo. So, for what I can see here, with the Hanged Man, nakikita natin, naghihintay ka pa rin sa person na ito. Hinintay mo siya, naiisip mo siya, naaalala mo siya, pero mas nangingibabaw yung utak mo kesa sa emosyon mo. Okay, mahal mo siya, okay, hinihintay mo siya, pero una sa lahat, dapat kailangan ang isipin ko muna sarili ko. This is you talking to yourself na parang, ay hindi. Kailangan ko maging matigas. Kailangan gamitin ko yung utak ko. Kailangan umiwas ako, kailangan lumayo ako. This is you, na parang alam mo sa sarili mo na hindi pwede. Hindi pa pwede sa ngayon mag-take ng risk. Hindi pa pwede sa ngayon dahil magmumukhang ikaw yung masama dito. Ikaw yung we do have here the devil. So maybe you're thinking na hindi ako pwede mag-take ng risk dito sa taong to kasi mali. Kasi bawal. Kasi ako yung magmumukhang masama. Okay? For whatever reason. So nakikita natin dito yung ginagamit mo dito sa connection na ito ay ang utak mo at hindi ang ang puso mo. And then yung person na ito is maybe there's a lot of love mula sa taong to. I don't know if you're dealing with someone na masyado or marami ng accomplishment sa buhay. I can see success, I can see victory sa taong ito. This person is actually ready na mag-return sa buhay mo or sa connection na ito. I feel like this person is willing na mag-take ng risk. Nagfo-focus siya sa kanyang sarili. And I feel like naganap niyo na nagawa niya yon na mag-focus sa sarili niya, mahalin yung sarili niya. I feel like kaya nga siya nagkakaroon ng victory kasi minamahal niya yung sarili niya. Nakikita natin yung self-love mula dito sa taong to. And now, ang gusto naman niya mangyari is that to finish kung ano man ang meron sa inyo. Tapusin. So, maybe kung may disconnection sa inyo, itong person nito gusto niya na magkaroon ng connection. Kasi itong person nito with the strength card is pwedeng nakikita niya na kung ipipilit natin kung itutuloy natin to, nakikita kanya as the King of Cups.
na ikaw yung para sa akin, na you are the one that I want with the star. So, ikaw talaga yung gusto ko, ikaw yung pangarap ko, so gusto ko ilaban kung ano man yung connection na meron tayo. Pero ikaw nga kasi ginagamit mo yung utak mo, so I don't know, for some of you, itong person na ito makasarili in a way na willing siyang iwan or alisan kung ano man yung mga alam niyang kailangan niyang alisin sa buhay niya para makuha kung ano yung mga talagang gusto niya at ikaw yon. Nakikita natin, ayan, maybe there's another connection or relationship na involved dito sa connection nito. And itong person na ito, willing siyang sumugal para sa'yo. And we do have here the boat. Yun nga lang, sa ngayon, dahil nagiging, yung parang matigas ka or maybe umiiwas ka, lumalayo ka, this person is actually moving on. And yun nga, pwedeng may mga issues ka pa kasi na inaasikaso or inaayos sa buhay mo. So, ano yung mga nasa isip ninyo dalawa ng person na ito? Ano yung mga nasa isip niyo dalawa ng person na ito? Spirit guides, angel guides for our Libras dealing with with their soulmate. Ano yung mga nasa isip ng mo sa person na ito? You do have here the Queen of Swords, of course. Ikaw talaga yung nakukuha na natin ng the Judgment. Bottom of the deck, you do have here the Three of Swords. Yeah, that this could be the main reason why. So, kukunin ko na rin yan sa side ng person mo. Ano naman yung mga nasa isip niya for you, for this connection. Yung ibang Libra, dito nakikitahan ko ng energy na kailangan mo magpahinga, mag-rest. I can see a lot of pagod, physical pain, nakakapagod na energy. The Empress is here, the Wheel of Fortune. This is Major Arcana. So, ayan. The Empress and the Wheel of Fortune. So, mutual energy. Ano yung mga nasa isipan ninyo? Spirit guides, angel guides for Libra dealing with their soulmate. The Sword and the Rose is here. So, yung mutual energy is the girl with the snake. So, yun nga. Ang pinaka nasa isip nyo ngayon, high chance na itong connection na ito ay may iba pang taong involved. Like, maybe a third-party situation. Kasi nakikita natin yan with the Three of Swords. Ito yung pinaka nakikita mo eh. Ito yung pinaka nasa isip mo eh. And, yun yung nagiging dahilan kung bakit you do have here the Five of Wands. And nakukuha ko yung energy ng reversal and it is in reverse. Five of Wands and yung sa person mo naman is the Five of Wands din ang nasa bottom of the deck. Ayan, parehong nagpakita sa bottom of the decks ninyo yung Five of Wands. Wherein, with the Five of Wands, yun sa kanya naka-upright or nakatayo, yun sa'yo nakabaliktad. So, parang nakikita natin, hindi mo kayang ilaban. Hindi mo kayang ilaban dahil kung may third party dito, hindi mo kayang ilaban yon dahil maybe, ang gusto mo ay siya yung gumawa ng paraan. Kung may third party, ikaw ang umalis sa sitwasyon na yan. Parang ganun. Parang alisan mo yung third party. Parang ganun. Hindi ako papasok sa buhay mo para ako yung maging dahilan ng third party. Ako yung lalabas sa third party. Ayoko ng ganun. So maybe that is your thinking here with the Queen of Swords. Parang kung gusto mong i-cut off, okay, pwedeng nakikita mo itong connection nito as a soulmate connection pero ayaw mong maging dahilan ng separation ng person na ito doon sa person niya. So, pwedeng ganun. And then, we do have here the Ten of Swords. So, yung person mo naman, nakikita natin na nga, sabi ko nga sa'yo, tatapusin niya yung mga dapat niya tapusin, kung ano yung gusto mo. But maybe hindi ka kasi nagiging communicative eh. Nakukulangan ako sa communication. So, yun. Pwedeng hindi niya kasi alam na ganun yung thinking mo. Na willing siya magkaroon ng pagbabago kasi yung person na ito with the Empress, medyo makasarili nga siya diba? So, kung yung third party na yun ay kailangan iwan, kaya niyang iwan yun. Basta magmula sa'yo, manggaling sa'yo, nasabihin mo sa kanya na yun yung nagiging dahilan sa isip mo. Okay? And yung person na ito, gagawin niya yun kasi gusto niya sumaya. At ang makakapagpasaya sa kanya ay ang pakikipagrelasyon sa'yo, pakikipag-connect sa'yo with the lovers. Kasi sa totoo lang, ikaw yung pinipili niya. Okay?
And kung kinakailangan i-cut off, gagawin niya yung pagka-cut off na yan. And then yun nga, ikaw ay gusto mong umalis siya sa isang situation with the 8 of swords and the death card. So gusto mong alisan niya, tapusin niya kung ano yung sitwasyon na nagpapahirap sa connection ninyong dalawa. Pero sabi ko nga, hindi para sa ikaw yung magiging dahilan. Kasi parang ayaw mong magamit ka. Kung ano man yung boundaries, maaaring nire-respeto mo pa rin yun. Okay? So, pero yung person na ito, parang kailangan ko lang ng clarity Parang ganoon sa kanya. Kailangan ko lang maging clear sa akin na kung gagawin ko ba ito, nandyan ka ba? Parang ganoon. So, anyway, bago ko ituloy ang reading, kukuha lang ako ng kandila. Kasi naubos na yung aking kandila. Anyway, bigyan lang kita ng total na isingit ko itong kandila na ito. Advice. So, if you do have a business, career, na, negosyo, ano ba yan? Hindi ko makita yung pinaka-anuhan niya. Ayun nga, kung ikaw ay may negosyo, green candles are the best. Green candles are the best. Kulay green na kandila. Yun yung maganda. Before mo buksan ang iyong tindahan, ang iyong negosyo, magsindi ka ng green na kandila. And then, pahiran mo siya ng oil. Any kind of oil. Pero mas maganda syempre yung mga oil na may kinalaman sa money, o olive oil. Ayan, papahiran mo lang yung pinakakandila yun dito sa, and then ayan, parang kung ano yung minamanifest mo, yung i-wish mo bago mo siya sindihan. And then kung makakapag-pray ka, and then pray, of course, mas malakas yung effect noon. So, anyway, wala lang yun. Lang yun. Siningit ko lang. So, moving on. Ay ko lang dito ha. So, ano yung emotion mo ba dito sa person na ito? Ano ba yung emotion mo for this person, for our Libra dealing with your soulmate? The page of cups is here, the 8 of swords, and the world is here. 4 of cups, okay. Emosyon niya para sa'yo. Hindi ko alam kung may sakit ka ba, nangihina, or ano. Nakakaramdam ako ng ganong energy. Napapagod, naantok. Parang hindi maigalaw yung katawan ng maayos. This could be a reading. Emotion ng person na ito is the 9 of cups. 4 of wands and the 7 of, this is the 5 of swords. 5 of pentacles is at the bottom of the deck. Mutual energy, please, spirit guides, angel guides. For Libra, okay, you do have your heart broken. Ito yung mutual energy. Okay, so sana kita nga natin. With the page of cups. Sorry, this is the knight of cups, not the page of cups. Knight of cups, nakikita natin mahal mo yung person nito.
mahal mo siya eh. Pwedeng noon pa, kahit noon. I don't know kung may childhood memories kayo nitong person na to, pero pwedeng ganun. Nung kabataan pa ninyo. Simula noon, mahal mo siya. Kaya lang nagtimpi ka, nagpigil ka with the Eight of Swords, no? Hindi ko alam. Then, dahil maybe may disconnection, may pagkakalayo, may distance na nangyari sa inyo nito person na ito. Pero sa nakikita natin, hindi mo pa rin siya nakalimutan. Pero sa ngayon kasi nga, hindi ka na sure sa kung ano man yung kakalabasan ng connection ninyong dalawa. Yung iba sasabihin na hindi na ako sigurado sa totoong nararamdaman ko sa kanya with the Four of Cups. Yung iba hindi sigurado. Yun nga ay dahil sa nagiging sitwasyon ninyo. Okay? Dahil sa sitwasyon ninyo na medyo mahirap wherein meron ngang involvement ng third party dito. Pero itong person na ito, yun nga, nandun yung feeling niyo bottom of the deck na parang hindi welcome. Actually, yung person mo, nalulungkot siya, nasasaktan siya kasi parang feeling niya hindi mo siya kayang tanggapin. Yun yung nakikita natin. And then, ikaw naman is parang hindi ka na kasi sure kung dapat pa ba siyang mahalin, kung kaya mo bang tanggapin yung pagmamahal na kaya niyang ibigay sa'yo. So, may mga gana. And then, yung person na ito, with the Nine of Cups, nakikita natin na parang nakafocus siya actually sa mga accomplishments niya, achievements niya, career niya with the Four of Wands. Kasi parang with the Five of Swords, tinanggap niya na lang rin kung ano yung mga meron sa inyong dalawa. Diba? Nandun yung willing siyang mag-take ng risk, pero hindi niya nakikita sa yung willing kang tanggapin siya. So, with the heartbroken, so both of you ay nakakaramdam na or nakakaranas ng kalungkutan dahil sa separation or pagkakalayo ninyong dalawa sa connection na ito. So, ano yung near future reading for the both of you? What do we have here for Libra dealing with their soulmate? Near future reading for Libra dealing with their soulmate. Okay, you do have here the Queen of Pentacles, the Page of Cups. O, ayan na nga yung Page of Cups, ano? Ten of Swords is here. Near future reading for Libra dealing with their... Okay, masyadong maraming cards ang lumabas. Well, ayusin ko lang. Shuffle ko lang ng konti, guys. Near future reading. Near future reading for Libra. The Hierophant. Ace of Swords. Near future reading for Libra. Please, Spirit guys, inyo, guys. The Boat. Okay. Heart with a Key. So, in the near future, nakikita natin, ang focus mo talaga is career muna, sarili ko muna, career ko muna. This is you na kinukuha mo yung mga makakapagbigay ng stability sa'yo. I can see you grabbing yung mga opportunities na ibinibigay para sa'yo. More on sa career. Pagdating sa person na ito, nakikita natin you're moving on, you're ending the situation sa inyong dalawa. At nakikita natin na parang mas nakikita mo na medyo magiging mahirap, malungkot, na parang umiwas or lumayo. So, pero kung yun yung kailangan, gagawin mo yun. So, yun yung ginagawa mo. Umiwas ka, lumalayo ka, at I feel like yung, ayun, diba, dati mo pa naman ginagawa yung paglayo na yan, pag-iwas na yan. I can see here na yung person na ito is moving on, and both of you, ikaw din nag-move on ka na rin naman. Ngayon pa lang, noon pa lang, ginawa mo na yung pag-move on na yun. Pero sabi ko nga hanggang ngayon, bumabalik itong person na ito sa isipan mo. And then, ito person na ito in the near future, nandun pa rin naman yung paghihintay niya. Actually, kahit tanggap niya na, nandun pa rin yung naghihintay siya pareho kayo The Hanged Man is there sa iyong main energy. Then, the Hanged Man, nagpakita rin yan sa bottom of the deck ng person mo. Pero yun nga, naghihintayan lang, pero parang walang gumagawa ng action sa inyong dalawa. With the Hierophant, this person is nagfo-focus sa mga tao sa paligid niya na kailangan niyang ayusin, lecturean, turuan. I don't know if you're dealing with a teacher or someone na may mga
tao sa paligid niya na nakikinig sa kanya. And then kung ano yung sasabihin niya, kailangan sundin nila. So yun yung focus niya in the near future. There are new beginnings for your person in the near future. Yung mga new beginnings na yan, pwedeng may kinalaman yan doon sa kanyang pangarap, sa kanyang career, stability. Yan. And with the both of you are moving on in the near future. And with the heart with the key, I can see that although pareho kayong perfect sana para sa isa't isa, kaya lang, sabi ko nga noon pa man nakukulangan na tayo sa pag-uusap dito, kaya hindi ma-manifest ang pagmamahalan ninyong dalawa because maybe there's this karmic relationship na medyo ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hesitation, nagkakaroon ng parang hindi ako sure, gano'n na energy, and maybe that is in your side. Yun ay dahil medyo mahirap pang tanggalin yung isa pang person na involved sa connection ninyong dalawa. So before I end this reading, kukuha tayo ng advice for you. By the way guys, sobrang nakakapagod yung energy mo, so you need to rest. Yung iba katatapos ng exercise, hindi ko alam, but the energy here is sobrang napapagod. Yeah, nakukuha ko yung energy, sobrang drain over fatigue. Yun yung nakukuha natin. Ano yung advice for our Libras? For our Libra. For our Libra. Spirit guides, angel guides for our Libra. For our Libra, please. Spirit guides, angel guides. For our Libra, please. Knight of Swords. The advice, yeah. Actually, yeah. Sa ngayon, ang advice for you is the Six of Swords and the Knight of Swords. Yeah, kailangan mong umiwas, lumayo, at mag-move on muna sa ngayon with the Strength card. Kasi kung ano man yung sabihin na nating may another relationship or another connection na involved, medyo matibay, no? And kahit sabihin mo, no, ang emotion mo for this person, for this connection, maybe may mga ibang tao pang involved dito. So, although yung person mo, sinabi nga natin kanina na pwede or gusto niya mag-take ng risk, medyo mahihirapan ka dahil hindi lang naman yung relasyon nila yung maaapektuhan, dahil pwedeng may iba pang taong involved na maaapektuhan rin kung just in case ipipilit yung connection ninyong dalawa. So, yung advice nga sa'yo is umiwas ka, mag-move on ka na lang muna sa ngayon. And yeah, the Chariot is here. So, this is like the energy of walking away, leaving, paglayo, pag-iwas. And with the Nine of Swords, medyo mahirap kasi talaga. Maraming sagabal sa connection ninyong dalawa, which is with the Two of Cups. This could be another relationship na kinabibilangan ng person na ito. Yan, the Phoenix, yan. So, ang advice sa'yo is to transform your life. Mag-focus ka sa mga new beginnings ng buhay mo. Okay, move on. Rebuild yourself. Ayusin mo yung sarili mo. Kasi magpapatuloy lang yung paulit-ulit na nangyayari sa inyo. Yes, this is your soulmate, but yung union, hindi pa natin nakikita na mangyayari sa ngayon. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.